Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video po ay isi-share ko sa inyo guys yung nung nag-register ako sa e-fill ID hanggang sa natanggap ko ang aking e-fill ID. Isi-share ko sa inyo guys ang facts, no, kung ano yung mga pwede natin gawin sa e-fill ID and paano nga ba ito parang gamitin, ganon, saan sa mga transaction man yan gagamitin, and marami pang iba. So, bago tayo mag-start guys, don't forget to subscribe to my channel and click nyo guys yung notification bell para updated po kayo sa mga latest videos ko. So guys, thank you guys sa mga nagko-comment dyan sa mga videos ko and or sa mga tutorial ko. Appreciate ko po lahat yan, and you can comment down still guys, always naman ako nag-reply sa mga comment ninyo. So let's start na guys. So guys, bago tayo magsimula ay guys, in-encourage ko kayo guys, or kung gusto nyo lang naman guys ay mag-membership na po kayo sa aking YouTube channel para po updated po kayo sa mga latest na tutorial ko, vlogs, or anything po about sa my YouTube channel ko po. So, you can check my membership po. May link po ako dyan sa aking description. I-click nyo lang po yan guys. And my tutorial naman po ang YouTube sa inyo kung paano po mag-membership sa aking YouTube channel. Para guys, kapag nag-premiere man ako or anything man na gagawin ko sa aking YouTube channel ay updated po kayo at makikita nyo po yun agad-agad. So, yun lang guys. I-start natin ang ating video. So, first guys, ano nga ba yung e-fill ID? Ang e-fill ID guys, ay isang government ID din siya guys. Na ano siya, temporary e-fill ID para sa mga hindi pa nakakatanggap ng national ID. Kasi guys, in my experience, I register po noong 2021. And until now, hindi ko pa po nakukuha yung national ID ko. So, it means, ang natanggap ko lang ngayon ng aking e-fill ID. So, natanggap ko po yung e-fill ID ko last year. So, nung nag-appointment po ako, meron po akong tutorial kung paano nyo po makukuha ang yung e-fill ID using appointment po. Mag-a-appointment po kayo sa website ng government. Basta guys, scroll down nyo lang ang aking YouTube channel at makikita nyo po doon kung paano ko po in-appointment at paano ko po nakuha ang aking e-fill ID. So, sa pagkuha po ng e-fill ID ay hindi po madali. Kasi po, it's 2 years ko din po atang hinintay ang totoong national ID. But po, hindi ko pa po siya nakakuha hanggang ngayon. Kaya, yung e-fill ID po ang aking na-receive. So, it means guys, ang government ang nag-text. Kasi meron magte-text po sa inyo na pwede nyo na pong kunin ang e-fill ID ninyo or yung temporary national ID kapag may nakalagay pong PSA sa taas ng yung message. Kapag kasi guys, maraming scammers guys na sinasabing kunin mo na yung e-fill ID mo, bubuksan mo to, ganyan. So sa akin kasi guys, mabuti hindi siya scam, na talagang chinek ko talaga guys kung ano yung nasa link na yon, kasi talaga naka PSA siya guys, and dapat guys kapag may PSA sa taas niya, hindi po pwedeng mag-reply. Ayan, hindi po kayo pwedeng mag-reply sa i-message ng PSA. So nung kiklik ko yun guys, ang bago ko siya clinic, merong nakalagay ng may nakalagay na your e-fill ID is now available, ganyan. Tapos yung pangalan ko na hindi buo, basta may asterisk siya. Alam mo, parang magda-dial ka ng 111, ganyan. May asterisk po siya. Ganun. Yung parang basta ganun guys, na maraming ganun. Ayan. Sa pangalan ko, hindi siya binuo ganun. Kapag meron kayong guys na natanggap na PSA, tapos may nakalagay na yung e-fill ID mo, ay pwede na makuha. Ito guys ang yung gagawin, no? Ito lang naman guys, based on my experience, siguro hindi naman lahat ganito. Pero ito guys, i-share ko sa inyo to kasi gusto ko din po
makuha ang e-fill ID, lalo na sa mga katulad ko na yung e-fill ID lang ang aking government ID and my secondary ID na is TIN ID. Ayan, panoorin nyo din guys yung mga tutorial ko about sa TIN ID. So, back tayo sa e-fill ID. Pag kiklik nyo yun guys, may kita kayong e-fill ID na. Pero guys, bago siya buksan, may password po siya. Ibig sabihin, hindi po mabubuksan ng sino man guys, na ikaw lang po ang makakaalam ng password, kasi iti-text po yan ng PSA kung ano po ang password ng yung e-fill ID. Kasi guys, ang e-fill ID, kapag in-scan nyo po ang QR code, ay may kita niya po lahat ng yung information. So, delikado po yun, no? Mamaya puntahan kayo sa bahay nyo, or mamaya papanggap na kakilala kayo, ganyan. Kaya guys, kapag isi-check nyo palagi guys, dapat may password ang e-fill ID. Ayan. Kahit ako guys, kahit na-download ko na, kasi pwede guys yung i-download. Pero, kapag na-download niyo, kapag bubuksan nyo sa inyong files, sa mga gallery niyo, download, kailangan nyo po i-type ang password. Ayun po. Kailangan nyo po i-type ang password para po mabuksan ng yung e-fill ID. But guys, marami akong nakikitang tutorial na pwede nilang i-print sa kanila ang e-fill ID. So, sa akin guys, in-advise po ako ng as in ng office dito po malapit sa amin ng PSA. Ayan guys, na hindi po pwedeng i-print ninyo ang iyong e-fill ID. Kasi guys, magkaiba po ang nasa PDF ng e-fill ID kapag nag-print po talaga sa PSA ID. Ibig sabihin guys, hindi po siya colored na kapag print, hindi po. Isa po siyang black and white na po. Black and white po ang legit na e-fill ID, hindi po colored. Kasi guys, pag matatanggap niyo po ang e-fill ID niyo is colored po siya. Colored po yung picture nyo, tsaka black and white po ang background ng sulat. Tapos, ayun guys, ang ano lang, tapos yung parang Republika ng Pilipinas sa taas nun is colored din ata. Ayan, tandaan, parang colored din siya. Kaya guys, kapag pumunta po kayo sa PSA, sasabihan po kayo na wag nyo pong i-print ng kusa. Dapat po sa kanila po kayo magpapaprint. Ayan po, at kasi guys, kapag sila po ang magpapaprint, ibig sabihin mabe-verified na po na may e-fill ID po kayo. Ibig sabihin legit na po yung hawak ninyong e-fill ID. Kasi guys, nakakatakot naman guys na kapag kayong paprint, paano pag may kukunin kayong pera, paano pag may punta kayo sa bangko, pag may kapag magre-register kayo ng something na pwede sa government ID, tapos makikita ng officers or makikita ng mga tao, ay, ba't colored yung e-fill ID mo, diba? Tapos sa kanila black and white. Eh, syempre, kakahiya naman yun, guys. Kaya advice ko sa inyo, guys, kapag nakuha nyo yung e-fill ID ninyo, pumunta po kayo sa PSA na malapit na branch or offices ng PSA at doon nyo po siya ipapaprint. But guys, kailangan nyo po ng appointment before you go to the office of PSA. Yun guys, meron po akong tutorial po dyan para po makuha nyo na po ang yung e-fill ID in the right time po. Kasi hindi naman po ibig sabihin pa nag-register na po kayo sa national ID ng mga nag-iikot ng mga barangay na tungkol sa information ninyo, ay hindi po agad-agad makukuha po yung e-fill ID nyo, e-fill ID ninyo and your national ID. It takes time po talaga. In my experience po, 2 years po ako naghintay, 2021, 2022, ayan. Tapos, noong 2023, nakuha ko na din yung e-fill ID ko. So, okay naman guys, so pwede kayong mag-comment yan sa baba kung meron po kayong katanungan sa e-fill ID. So, yan guys. Ang in-experience ko naman sa e-fill ID, kailangan nyo guys talaga maghanap ng office ng PSA. Search nyo guys sa Google ng PSA near me, ganyan. Para guys na magkakaroon na po kayo ng e-fill ID.
So, ito din guys ang importante sa e-fill ID. Pwede nyo po siyang magamit in any transaction po. Kasi kapag hindi po tinanggap ng any transaction po ng government IDs, basta guys, kapag may kita nyo naman guys kapag, diba, kapag mag-apply kayo ng bank or anything man na transaction about sa governments, may kita nyo naman guys kung pwede yung e-fill ID, national ID, PhilS ID, ganyan. Ibig sabihin guys, okay siya na gamitin. Pero kapag merong mga agencies or mga banks or anything man na hindi tinatanggap ang e-fill ID, ibig sabihin po may multa po sila. Ibig sabihin may parusa po ang hindi po makakatanggap, hindi tatanggap ng iyong e-fill ID. Kapag ganyan guys, kapag wala pong tumatanggap sa e-fill ID nyo, na legit naman siya, i-report nyo guys sa office ng PSA kasi talagang pagbabayaran po nila kapag hindi po tinanggap ang iyong e-fill ID. Kasi guys, ang e-fill ID ay isang government ID sa din po siya. Para siyang national ID natin. So, yun po. And guys, paalala ko lang sa inyo sa mga gusto po gumawa ng passport. Ganyan. Pag gagawa po kayo ng passport, bawal po ang laminated. Bawal po sa passport ang laminated. Ibig sabihin guys, kung e-fill ID lang yung government IDs, ibig sabihin hindi po pwedeng laminated po ang yung e-fill ID kasi guys, gusto nila yung talagang papel muna. Ibig sabihin gusto nila yung as in na papel muna ng e-fill ID. Siguro guys, pwede naman siyang i-photocopy, pero ang i-advise talaga ng office sa akin ng PSA, kasi tinanong ko kung pwede po ba to ma'am na may ano sa passport. Sabi niya okay, basta guys, hindi po laminated ang e-fill ID po ninyo, kasi hindi po natanggapin ng office ng passport ng DFA. Siguro yung pangalan ng nagpapagawa ng passport. Hindi po nila tinatanggap ng kapag laminated po ang national ID. Pero nung nakaraang taon yun na sa akin. Pero hindi ko lang alam ngayon guys kung tinatanggap na nila ngayon yung laminated ng pagpapagawa ng passport. Kasi sa akin talaga hindi ko pa po talaga siyang inalaminated. Kasi gusto ko makinig doon sa PSA office na yun na hindi pwedeng laminated yung government ID, yung e-fill ID kapag apply po kayo ng passport. Sa e-fill ID po yun. So yun guys. Sa inyo naman yan guys kung gusto nyo laminated, pero saan talaga hindi ko po siya inalaminated kasi gusto ko po maka-assure na makagawa po ako ng passport, kasi yung passport is government IDs po yan, diba? Kaya siguro next na target ko na din yung passport pag may siguro pera na ganyan. So yun guys, yun yung isa sa mga secret din e-fill ID. Ewan ko kung na-advise yun sa inyo, pero sa akin kasi in-advise ng PSA talaga na bawal po ang laminated na e-fill ID. So yun lang guys, ang i-share ko sa inyo. Ito yun lang guys sa mga basic experience ko tungkol sa e-fill ID. Kung gusto nyo guys appointment na sa e-fill ID ninyo, kapag nakatanggap po kayo ng message na PSA na hindi pwede mag-reply, legit po yan. Pero pag may nagpadala po sa inyo na PSA na may pwedeng reply, ay hindi po yan, Kailangan po natin mag-ingat sa mga scammers. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Pasensya na po, maingay po ang aking aso. And comment nyo down guys below ang mga suggest nyo pa or mga katanungan nyo. So, that's it guys. Mahilig po ako tumulong, kaya tutulungan ko po ang yung problema nyo sa aking makakaya po. So, that's it guys. Don't forget to subscribe to my channel and join to my membership too. So, that's it guys. Bye!